Isang pangkaraniwang araw sa silid-aralan. Tahimik pero puno ng abala at pagod. May mga estudyante na nakatutok sa modules. May iba na pilit lang natatapos ang gawain. May ilan na halos antukin. Isang araw na tila ordinaryo. Hanggang sa dumating ang isang assignment na nagtanong ng simpleng tanong. Pero mabigat sa puso ni Jed. Bakit dapat mahalin ang Laos? Laos? Ano ba talagang meron dito? Di naman to trending, di naman to sikat. Parang plain lang. Like, there's no something interesting on this. Jed, hindi lahat ng maganda ay nakikita. May mga bansang tahimik, pero puno ng kwento. Oo, hindi sa atin yung itong bansa. Pero minsan, mas simple, mas totoo. Guys, may nakita ako. Laos is called the Land of Million Elephants. Ibig sabihin pala, sobrang connected nito sa nature. Imagine, million of elephants dati. Tapos yung wine nila, ibig sabihin nun is yung paggalang nila sa kanila. Parang yung pagmano nila sa atin. Ang galing, no? And yung mga temples nila, hindi kasi doon lang ito, pero ang peace. Parang pwede kami magpahinga. Bakit ganun? Parang iba yung vibe nila. Ang simple, pero ang warm. Bakit hindi ganun yung nakita ko dati? Bakit parang mag-iiba yung perspective ko? For the first time, hindi na lang siya napipilitan. May curiosity na unti-unting namumulat. Jen, tignan mo to. Oh. Laos people value harmony. Ayaw na nga sulo. At ayaw rin nila sa conflict. Oo nga, no? Parang Pilipinos din. Tahimik at payapa lang. At hindi sila materialistic. Mas focus sila sa family, culture, at traditions nila. Tapos tinatawag na po ngayon New Year nila. Hindi lang ito basta celebration, more on parang Oo nga, no? Parang may death. Pero bakit dito pa rin talaga maintindihan? Laos, ano pang ginawa ko sa'yo? At doon nagsimula ang mas seryosong pag-iisip ni Jed. Hindi lang tungkol sa facts, kundi sa essence ng kultura. Habang lumalalim ang research, lumalalim din ang usapan. Hindi lahat ng opinyon ay magkakapareho. Guys, alam nyo ba, yung Laos, madalas shared ball sila. Shared balls? Parang ang weird. Hindi pa sila nagkakaproblema doon? Parang hindi practical. Jed, hindi yun tungkol sa practicality. Nangyayari yun dahil meron silang sense of community. Tsaka, di ba mas masaya naman kung i-share mo din yung iba. Oo, parang life lesson yun. Hindi lahat tungkol sa sarili. May iba pang mahalaga. Eh, paano naman yung mga tao na gusto ng space? Hindi ba unfair sa kanila na laging may humihingi? Yet, siguro yun yung challenge nila. Ang mundo nila, lahat connected. Tahimik pero may depth. Def, eh parang nga wala silang flows eh. I'm not sure kung totoo yun ah. Yet, hindi naman lahat ng nakikita mo. Agad mo namang malalaman na tama, di ba? Kailangan may time din tayong mag-observe at saka pakinggan kung anong meron sa kanila. At ano yung totoo? At sa maliit na argumentong iyon, unti-unti ang curiosity ni Jed ay naging introspection. Ang dali ko magsabi ng wala lang yan. Pero bakit parang may bumabangga sa isipan at paningin ko? Siguro hindi lang to dahil sa ritual. Pagkain nila, kundi kung paano sila mabuhay. Tradition, respect, family, simple, at peace. Pero bakit kailangan sikat para pahalagahan? Siguro kung ang Laos ay tao, sila lang yung tahimik sa background. Kapag pinakinggan, lahat may kwento, lahat may puso.
Sa argumento at debate na iyon, napagtanto ni Jed na minsan, ang debate ay hindi lang pakikipagtalo. Ito ay paraan para mag-isip at matuto. Jed, ayusin mo to ha. Ba't maayos yan? Ako sa temples, tignan mo, watching. What if lagyan natin ang quote? Sige, pero what if yung quote natin is, ang bata ay hindi nasusupak sa ingay, kundi sa saysay. Jed, hindi ba dapat mas flash yung dating ng poster para mapansin agad? Hindi, kasi yung point natin dito is hindi tungkol sa trending, kundi sa kwento nila at background. Exactly. Para may makita natin yung depth and kagandahan nila. At yun ang natutunan natin na hindi lahat kailangang sumigaw para kahalagahan. Hindi na ito basta project. Isa na itong pagkatuto. Sorry Laos, hindi ka agad kita pinakinggan, pero hinisgahan ka agad kita. Pero ngayon naiintindihan ko na. Tahimik pero maganda. Hindi ka sumisigaw, pero nararamdaman namin. Tulad ng tao, tulad ng mundo, tulad ng langit. Nandyan ka pero hindi ka napapansin. Salamat Laos. Hindi lang kultura, hindi lang puso, ang natutunan ko dahil sa'yo. Ang kagandahan ay hindi basihan ng kasikatan. Minsan, ang mga tahimik ang may pinakamagandang kwento sa lahat. Mahal namin ang Pilipinas, pero natutunan namin i-appreciate ang Laos. Sa kanilang kultura, tradisyon at kabutihan. Hindi mo kailangang maging sikat para maging trending. Noong una, tinatanong ko, bakit Laos? Pero ngayon, naiintindihan ko na ang kagandahan nila ay sumisigaw at nararamdaman mo ito ngayon.